Breaking news mga kaibigan, ayan, so tulungan natin ang Vice Mayor-elect na si Attorney Jerel Harold Respecio. Ayan, so sa paghahain po no, ng kaso laban kay COMELEC Chairman George Garcia. Ayan, so matatandaan po na bago formal na ipinroklama ang Vice Mayor-elect ng Reyna Mercedes na si Attorney Jerel Harold Respicio ay talaga namang pinahirapan ito at talaga naman pong binalam pansamantala ng COMELEC Chairman ang kanyang proklamasyon. Pero dahil nga matalino, mahusay at alam po ni Attorney Respicio ang batas, lalo na po ang teknolohiya, na kung saan ay una na nga pong kinwestiyon ni Attorney Respicio na maaaring maging prone sa pandaraya ang program, no? Ang program o system ng automated counting machine. Ayan, so kung inyong matatandaan, mayroong dalawang version na binanggit si Attorney Respicio, na kung saan ang isang version ay prone sa pandaraya. At ipinahayag din ni Attorney Respicio na during the voting dapat ay hindi nakakonect sa internet ang mga automated counting machine upang hindi po mapasukan ng mga hacker o mga mandaraya. Okay? At eto na nga mga kaibigan, matapos pong ideklara ng COMELEC ang pagkapanalo ni Attorney Respicio, ay hindi pa rin po tumitigil, no, si Attorney Respicio, dahil talagang nandoon po yung kanyang pagiging masigasig na ituwid, itama, no, ang lahat. Okay, so let us support Attorney Respicio for being brave enough to fight for the truth, mga kaibigan. Ayan, so siya po ay tatayong testigo sa tumakbong gobernador sa Bohol. Ayan, so tatayo po siyang testigo at maaari niyang gamitin ang kanyang kaalaman bilang IT expert. Ayan, so kapanapanabik ito mga kaibigan, dahil ang mangyayari nito ay IT expert, no? Alam naman natin, ako po, no, bilang isang data scientist, no, nakikita ko po na walang ibang matinding ebidensya kundi ang data and information, ano? Kasi hindi po madadaya ang data, hindi po maaaring baguhin kung ano ang nakitang impormasyon, no? Lalo na po kung system expert ka, no? Akalain mo pag system expert ka, ano po yung bubusisiin ng isang eksperto pagdating po sa doon sa automated counting machine? Ang babasahin po niya at ang titingnan po diyan ay yung program ng automated counting machine. So from the time na ipapasok mo sa machine yung balota, from the time na ito po ay babasa, hanggang sa basahin po ng system, hanggang sa ilabas po ng system yung resibo ng iyong pagboto, yung program po behind that process ang maaaring masuri, no, maaaring makita ni Attorney Respicio. Kaya mga kaibigan, this is the first in the history, no, this is the first in the history sa aking pagkakaalam na mayroong isang abogado na naglakas ng loob, no, na suriin yan yung ganitong mga pagkakataon o sitwasyon. Okay, so saludo ako kay Attorney Respicio. Ito lang po yung masasabi ko, wala pong ibang matibay na ebidensya kundi data and information. Data, from the data we can derive so many information, no? At yung information na yun ang maaaring maging bukas, maging susi sa lahat ng katanungan. Mayroon nga bang dayaang nangyari sa eleksyon? Bakit nga ba, no?
Makikita ba dito yung boto talaga ng mga PDP laban na sinasabi ni Vice President Sara Duterte na nanalo nga po ang PDP laban. Kaya karapatan di umano ng mga ito na maghain ng kanilang petisyon. Okay, so panoorin natin, pakinggan natin ang naging pahayag ni Attorney Respicio. Sa Supreme Court, sinasamahan ko si Attorney Jordan Pisaras para magsampa ng kaso laban kay COMELEC Chairman George Garcia para sa lahat ng pandalayang kanyang ginawa ngayong eleksyon 2025. Ang bigating aligasyon ni Attorney Pisaras ay dumalaw si Attorney Pisaras noon October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para mag-courtesy call dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na maipapatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Attorney Pisaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. What? Anong suggestion yun? Ibig sabihin ba nangingi ka ng 300 million pesos para maipanalo mo si Attorney Pisaras bilang congressman ng District 1 ng Bohol? Naniniwala po si Attorney Pisaras na itong kalakaran na ito ng COMELEC ay lantaran at widespread sa buong Pilipinas at ginawa nila sa lahat ng mga kandidato noong mga nakaraang eleksyon. At yung mga nagbayad sa COMELEC ay siyang mga nanalo ngayong election process na ito. Dahil sa statement ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Paano mo i-interpret yung salitang iyon? Chairman George Garcia, sagutin mo nga, ano ang ibig sabihin nung sinabi mo kay Attorney Pisaras na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo? Magkano ang sinabi mong halaga para sa mga ibang kongresista, ibang mga kandidato na lumapit sa iyo? Samantala, ang natalong congressional candidate sa Bohol na si Jordan Pisaras naghain ng petition for certiorari laban sa COMELEC sa Korte Suprema upang questionin ang naging resulta ng halalan. Ibinanyag ni Pisaras na sinubukan umano siyang suhulan ni COMELEC Chairman George Garcia upang manalo sa eleksyon. Noong October 2024, dumalo umano siya sa opisina ni Garcia para sa isang courtesy call. Dito raw siya sinabihan na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo. Naniniwala si Pisaras na ito rin ang naging karanasan ng ilang kandidato kaya hindi na raw nangampanya ang iba. At that time, hindi ko maintindihan bakit niya sinabi yon. Pero ngayon, naintindihan ko na. Pero hindi niyo po ba nilinaw mismo kung ano? Hindi ko nilinaw. I was shocked. I literally fell off my feet. My feet. Nahulog ako sa upuan ko. Pero saan po nag-end yung conversation na? Nag-end kami kasi iniba ko na lang yung topic. Tingin po natin, kaya tayo natalo is kasi hindi tayo... Hindi yun. Ang pag-conduct sa eleksyon yan ang tone ng pag-conduct ng eleksyon. Pera. Si Attorney Harold Respicio ang magsisilbing testigo naman sa inihaing petisyon kung saan ibinanyag niyang gumamit umano ng hindi otorisadong software ang COMELEC para manipulahin ang resulta ng halalan. Ako po ay magwi-witness doon sa kaso dahil gusto ko pong patunayan na ang nagamit doon sa ating mga automated counting machines ay version 3.5 at hindi version 3.4. Kailangang ipaliwanag ni Chairman George Garcia ang maling paggamit ng software. Kailangan niya rin ipaliwanag ang maling paggamit ng intermediary server kapag nagtatransmit na ng data mula sa automated counting machines papunta sa mga servers. At kailangan niya rin ipaliwanag ang aligasyon ni Attorney Pisaras na bakit mo sinabi na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito. Kung iisipin mo po, lahat ng mga facts na ito, hindi mo kailangan ng napakatalinong utak para mag-derive ng reasonable conclusion. Tanong lang po, Chairman George Garcia, nandaya po ba kayo? Bahagi umano ng kanilang hiling sa Korte Suprema ang madisbar si Garcia. Samantala, bukas naman ng COMELEC chief sa inihaing kaso sa Korte Suprema. Ayon sa kanya, mas mainam na dumaan ito sa tamang proseso upang maipaliwanag ng maayos ang panig ng kanilang kampo kaysa pag-usapan lamang ito sa social media. Panawagan pa ng opisyal, huwag gamitin ng COMELEC para sa pansariling interes o promosyon.
Hindi na po natapos kasi yung issue niya. Pagka nasasagot, kapag mayroon na naman mga panibagong issue, hindi na lang po natin sasagutin yung mga bagay na ganyan. Total naman, alam niyo po, social media kasi ang approach niya eh. Sa social media kasi, napakahirap yung nag-impose ng ethical standard. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Marco Gonzalez, SMNI News.